Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Ako si Renante at ang karanasan na ibabahagi ko ay naranasan namin ng aking mga kaibigan noong kabataan namin. At ito ay nangyari sa Infanta, sa May Quezon. Kulang-kulang kalahating oras ang layo ng aming bahay sa dagat at malapit din kami sa maliit na lawa kung saan nabubuhay ang mayabong na kangkong. Pangingisda at pangunguha ng kangkong ang aming hanap buhay. Uli lang lubos na kaming magkakapatid. 3 kami. 2 kaming lalaki at pinakabunso namin ay babae noon. Pinatay ang aming ama nang minsang nalasing ito at nagkaroon ng kaaway. Ang aming ina naman ay iniwan kami sa aming tiyahin na may 5 ding anak noon. Kinuha kami ni tiya sa lugar kung saan kami nakatira at dinala sa kanila. Naging masalimuot ang buhay naming magkakapatid dahil ginawa kaming alila at naghahanap buhay ako sa noon ay napakabata kong edad. Kaming 2 ng kapatid kong si Winston at ang bunso namin na si Arcelia ay nagtatrabaho na sa loob ng bahay. Kahit na 4 na taong gulang pa lamang ito ng mga panahon na yon. Kaya noong tumungtong na ako ng 15 taong gulang, si Winston naman ay 13 taong gulang, nagkaroon kami ng lakas na umalis sa poder. Alam namin na pinaghahanap na kami ni tiya at ng asawa niya. Umalis kami nang hindi nagpapaalam sa kanila. Hindi na namin kaya ang pinaggagawa nila sa aming 3. Lumalaki na rin sa Arcelia. Delikado na ito sa tiyuhin namin na may pagkamanyak noon. Kaya bago pa man mangyari ang kinatatakutan namin ay umalis na kami. Umuwi kami sa lugar kung saan nakatirik ang aming bahay. Nasa 1 oras din ang aming binyahe. Makarating lamang sa Infanta. Mula naman sa mismong bayan ay nilakad namin papunta sa daungan ng mga bangka. At nakisuyo sa mangingisda doon na sasakay kami patungong isla kung saan nakatirik ang aming bahay. Mabuti na lamang at nakilala namin ang taong aming kinausap. Isa ito sa mga kaibigan ni tatay noong siya'y nabubuhay pa. Sinabihan kami nito na sira-sira na ang bahay namin at hindi nila alam kung pwede pa namin yung matirahan. Pero ganun pa man ay nagpumilit kami sa kanya na ihatid kami. Kaya wala na rin itong nagawa pa, kundi ang pagbigyan ng aming hiling. Bago pa kami nito iniwan ay tulungan pa kami nitong pagtagpi-tagpiin ang mga parte ng bahay na pwede pa naming matulugan. May mga sira-sirang yero pang natira sa lugar. Maging ang aming sahig na papag, kahit marupok na yon ay nagawa naming pagtagpi-tagpiin yon. May matulugan lamang kami. Binigay na lamang ng mangingisda ang baon niyang pagkain sa amin, kasama na ang kaldero at iilang plato nilang baon para may makain kami. Tuwang-tuwa kaming 3 dahil kahit papano ay may nagbibigay sa amin para makaraos sa araw na ito. Nakiusap na rin ako sa kaibigan ni tatay na si Mang Abel. Nasasama ako sa kanila sa paglalaot. Nang sa ganon ay makita din ako kahit papano. Pumayag naman ito. Ilang pamamahay lamang ang nakatirik sa lugar, kaya magkakakilala ang lahat. Nang makita kami ng ilan sa aming kapitbahay, doon ay nagtulong-tulong sila para mabigyan kami ng iilan nilang mga damit noon. Wala kaming dalang damit maliban lamang sa suot namin. Marami ang nagsasabi na kawawa kaming magkakapatid. Pero sa halip na umiyak at magpakita ng kahinaan sa kanila, pinili namin na magpakatatag. Walang mangyari kung iiyak lamang kami sa isang tabi. Tinatanong din nila kami kung nasaan ang aming ina. Sinasagot na lamang namin ang hindi namin alam. Yun naman kasi ang totoo. Iniwan lamang kami nito nang walang paalam. Baka may ibang pamilya na ito. Isang beses lamang kaming sumagot sa mga tanong nila. At kapag nagtatanong pa ulit ay hindi na namin yun pinapansin pa. Meron din namang nangungutya sa amin. At yun ang kapwa naming mga kabataan. Na siya namang iniiwasan namin dahil ayaw naming mapaaway. Kaya hanggat maaari ay binabantayan ko si Winston. Minsan kasi ay may ugali itong nakuha kay tatay na mapagpatol. Kaya madalas ko ito mapagsabihan na matutong magpasensya at magpakumbaba para maiwasan ang pangyayari na ikakapahamak naming 3.
Kinagabihan ng mismong araw na yon ay kaagad na akong sumama kay Mang Abel para mangisda. Naglalatag ito ng lambat sa may gilid na bahagi ng baybayin. Pagkatapos ay pumagitna na kami sa laot para maglatag ng palangre at habang hinihintay ang oras na hilahin na ang palangring yon, ay namusit na muna kami. Hindi man ganon karami pero maayos naman ang hulihan namin ng pusit na siyang ikinatuwa ko. Nag-ihaw kami ng pang-ulam. Pero nagtataka sila kung bakit tinatago ko ang ulam ko. Tanging sabaw lamang ang kinakain ko noon. Katwiran ko naman sa kanila ay para sa mga kapatid ko ang parte ko. Kaya ayos na ako sa sabaw. Nagwika si Mang Abel na kainin ko na umano ang parte ko at bibigyan na lamang nila kami ng pang-ulam. Mag-uumaga na makabalik kami sa Pangpang. Hinatid ko na lamang ang pang-ulam na isda at pusit sa bahay para malinis at maluto na ni Arcilia at Winston. Kagad akong bumalik para tulungan si Mang Abel sa paghango ng lambat na nilatag namin kagabi. At natuwa ako sa dami ng aming nahuli. Doon ay pumasok sa isipan ko na kailangan kong makaipon para makabili ng lambat na may ilalatag naming magkakapatid para magkaroon kami ng sarili naming hanabuhay. Nang matapos kami ni Manong Abel sa paghahango ng lambat ay binigyan naman ako nito ng isda. Siguro ay nasa 5 kilong binigay niya sa akin. Ayon sa kanya ay bahala na ako kung ano ang gagawin ko sa mga isda. Kung bibenta o ulamin nun. Unang pumasok sa isipan ko ay ang ibenta na lamang ito dahil may pang-ulam na kami. Pagkatapos nito ay umuwi na siya. Dinerecho ko na mga isda sa bumibili na naroroon din sa lugar. Mura lamang ang bili ng mga ito pero ayos na ang mahalaga ay makabili ako ng bigas para may makain kami magkakapatid noon. Pagkabili ko ng bigas ay bumili na rin ako ng tinapay at asin. Bago umuwi, nadaanan ko ang isang matanda na halos hindi na makakilos sa pakinginig ng katawan. Dahil siguro sa gutom. Binigay ko sa kanya ang 2 piraso ng tinapay. Naisip ko na ibibili ko na lamang ang 2 kong kapatid sa susunod noon. Tuwang-tuwa ang matanda na ito at nagpakilala itong si Apo Gayom. Nagpakilala naman ako dito. Tinanong ako kung saan ako nakauwi kaya sinabi ko naman kung saan ang bahay namin. Muli akong tinanong kung bakit ako nagtatrabaho sa mura kong edad. Wala na po kasi kaming mga magulang, Apo. Yung tatay namin patay na. Yung nanay namin iniwan kami. Ako po yung panganay kaya kailangan ko magtrabaho para sa 2 ko pang kapatid. Tinanong naman ako nito kung pwede ba siyang pumunta sa bahay. Gusto niya makita yung 2 kong kapatid noon. Pumayag naman ako at tinakay ko siya dahil nakita kong nangihina na ang matanda. Pero nagulat ako nang sinabi nito na kaya na niya. Noong isang araw pa niya umano kami nakikitang magkapatid. Sinabi nito na kilala niya si tatay dahil dati pa silang magkaibigan ng aking ama. Natuwa naman ako sa isipin na may natira pa palang ibang kaibigan si tatay. Ang buong akala ko kasi ay si Mang Abel na lamang ang natirang kaibigan nito. Dinala ko si Apo Gayom sa bahay at nakita nito ang sitwasyon naming magkapatid. Kaya napailing na lamang ito sa nakita niyang sitwasyon. Tinanong niya kami kung gusto ba namin na doon na lamang muna kami sa kanyang kubo pero humiling kaming 3. Tama na kami sa bahay kung saan kami pinanganak at kung saan may maalala kami sa aming magulang. Sinabihan namin si Apo na doon na muna siya sa amin. Sabay-sabay kaming kakain para naman may kasama kaming matanda noon. Pumayag naman ito. Masaya kami dahil kahit papano ay nababawas-bawasan ang pangungulila namin kay tatay. Halos magkapareho kasi sa paggawi ang 2. Habang kumakain ay kinikwentuhan kami ni Apo Gayom ng tungkol kay tatay. Ayon sa kanya ay palaging nasa kubo niya si tatay noong hindi pa ito nagkapamilya. Ang ina namin ay isa lamang sa tinulungan nilang 2 ni tatay. Anong tulong po yung ginawa ninyo sa ina namin, Apo? Ang totoo ay isa akong albularyo. Naging pasyente ko yung nanay ninyo. Tinaniman ng yanggaw. Nakita niya ito sa tabi ng lawa kung saan siya nangunguha ng kangkong. Maraming dugo ang suot nitong damit samantalang sa tabi naman ito ay may patay na baboy.
Kaya dinala niya si Celeste sa kubo para matingnan ko at matulungan na rin. Sinabi pa nito na pagkatapos niya magamot ang aming ina, naging maayos na ang kalagayan nito. Doon na nagsimulang magkamabutihan ang aming mga magulang. Hanggang sa naisipan nilang magpakasal, at dahil pareho ng ulilang lubos ang dalawa, kaya si Apo Gayom na ang nagtayong tagapayo ng aming magulang noon. Pero wala siya ng araw na madisgrasya ang aming ama noon. Kasalukuyan siyang nasa Mindanao ng mga panahon na ito. At sa pagbalik niya ay wala na kami at tanging balita na lamang ang kanyang narinig. Nagtanong siya kung saan kami dinalang magkapatid. May nakapagsabi sa kanya na kapatid ng aking ina ang kumuha sa amin kaya napanatag na siya. At doon ay hindi na kami nakapagpigil na magkakapatid na ikwento kay Apo Gayom kung ano ang aming mga naranasan. Nakita ko ang pagrehistro ng galit sa mukha niya. At nakita ko rin ang saglit na pagbaga ng mga mata nito. Na siya namang kaagad na nagdulot ng takot sa akin. Pero saglit lamang yon. Kaya inisip ko na lamang na baka namamalikmata lamang ako sa nakita ko. Tinanong kami nito kung saan nakatira ang tiyahin namin. Sinabi naman namin ang lugar nito kaya tumangutango lamang siya sa sinabi namin sa kanya. Pagkatapos namin kumain na lumabas naman si Arcelia para hugasan ang aming pinagkainan sa labas ng aming barong-barong. Nang may marinig kaming malakas na tawanan ng mga bata, na tila ba may pinagtatawanan ng mga ito. Nang nilabas ni Winston, ay nakita niyang naliligo si Arcelia ng buhangin habang dinadampot ang mga plato sa lupa. Sinigawan ni Winston ang mga bata, pero sinitsitan siya ng isang malaking mama noon. Doon ako lumabas at sumunod na si Apo Gayom. Nung una ay ngumingi siya pang lalaki pero nang makita niya si Apo Gayom, ay bigla na lamang nag-iba ang asal nito. Hindi ko alam na ganyan ka magtrato ng mga batang walang kalaban-laban, Maning. Yumuko naman ang lalaki sa sinabi ni Apo at humingi ng tawad noon. Inutusan niya rin ang mga kabataan na magmano kay Apo Gayom at humingi ng tawad dito. Pero kinutusan lamang ni Apo ang mga kabataan. Pinahingi ng paumanhin kay Arcelia. Tumangulang naman ang noon ay naluluha ko ng kapatid. Ako naman, natutulala na lamang habang pinapanood kung paano pinagalitan ni Apo Gayom ang mga batang yon. Ganon din ang nagngangalang Mang Maning. Inutusan niya rin ang mga ito na magkolekta ng mga kawayan at kahoy na gawing materyales para sa pag-aayos ng aming barong-barong. Tumango ang lalaki sanhi ng pagsang-ayon sa sinabi sa kanya ng matanda. Halos hindi naman ako makapaniwala na ganon katindi ang impluwensya ni Apo Gayom sa lugar namin. Sinabi pa nito sa amin na bago matapos ang linggong yon, ay maaayos na ang aming barong-barong. Huwag kaming mag-alala dahil wala kaming gagastusin kahit isang kusing. At simula sa araw na yon ay siya na ang mga ngalaga sa aming tatlo. Kaya wala nang kung sino man sa isla ang pwedeng mang-api sa amin. Maging kapwa man namin bata o maging ang mga nakakatanda. Pakiramdam namin ng mga panahon na yon. Nakahanap na kami ng kakampi. Muli kaming ligtas kagaya ng naramdaman namin nung buhay pang aming ama. Dahil sa buong gabi akong walang tulog ay hindi ko na malaya na nakaidli pala ako. Habang kinikwentuhan kami ni Apo ng mga karanasan nila ni tatay nang bata pa lamang sila at nasa pangangalaga niya ito. Nagising na lamang ako sa mga ingay ng kawayan na tinutumpok sa labas ng barong-barong. Wala na rin doon si Apo Gayom, Winston at Arcelia. Dali-dali akong lumabas at sa paglabas ko ay siya namang pagkakita ko sa kanila na paparating na. Hindi magkanda o gagang dalawa sa kanilang mga bitbit. Dali-dali ko silang sinalubong. Doon ay napag-alaman ko na pumunta pala sila sa bayan at hindi matatawaran ang maluwag na pagkangiti ng dalawa kong kapatid. Nakita ko yung saya sa kanilang pagmumuka. Napakatagal na panahon nang nakita kong ganon kasaya nilang itsura. At nakakagaan ng aura ng dalawa kong kapatid noon. Nakita kong may dala silang bigas at mga pako at alambre. Na ayon kay Apo
ay siyang gagamitin sa itatayong kubo namin. Nakasunod din sa kanila si Manong Abel na may dalang 8 pirasong yero na siyang magiging bubong ng bahay namin. Tila ba isang anghel na bigla na lamang dumating sa buhay namin si Apo Gayom. Bago pa man gumabi ay nagpaalam na itong uuwi muna sa kanyang kubo. Pero bago ito tuluyang umalis, nagdasal muna ito sa palibot ng aming barong-barong. Na kung para saan yon, hindi ko alam. Hinayaan ko na lamang muna ito sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ng kanyang pag-oorasyon, ay isa-isa niya kaming binigyan ng kwintas na may palamuting maliit na bote, na ayon sa kanya ay magsisilbing pangontra namin laban sa nilalang ng dilim. Pinagbawalan niya kaming hubarin ng kwintas na yon. Dapat ay suot-suot namin yon saan man kami makarating. Lalo na ako dahil sumasama ako kay Mang Abel sa pangingisda tuwing gabi. Sinabihan niya ako na bago ako umalis ng bahay, ay maglagay ako ng langis sa bato ko at mga pulso. Nang sa ganon ay layuan ako ng mga nilalang ng dilim. Partikular na sa aswang, na ayon sa kanya ay hindi lang namin alam pero palagi kaming minamanmanan. At doon ko nalaman na hindi pala natutulog ang 2 kong kapatid sa gabi. Dahil ayon sa kanila ay natatakot sila sa mga naririnig nila sa paligid. Kaya tinatabi nilang asin at kutsilyo malapit sa kanila noon para maging handa sa kung anumang nilalang ang sasalakay sa kanila. Hinihintay na lamang nilang 2 magumaga bago matulog. Naawa naman ako sa 2 kong kapatid nang malaman ko yon. Tahimik lamang nilang hinaharap ang kanilang takot, kaya bilib din ako sa kanilang katapangan. Tuluyan nang nagpaalam si Apo Gayom na aalis na. Samantalang kami namang magkapatid ay naghanda na rin para makakain na ng hapunan. Dahil maya-maya lang ay darating na si Mang Abel para yayain na ako nitong pumalaot. Hindi nga ako nagkamali. Kakatapos lang namin maghapunan nang tinawag na ako ni Mang Abel. Kagad na akong lumabas ng barong-barong. Binilinan ko ang 2 na mag-ingat. Sinabihan ko rin ang mga ito na sundin ang utos ni Apo na huwag tanggalin ang kanilang kwintas. Umuo naman ang 2 kong kapatid kaya kaagad na akong sumunod kay Mang Abel noon. Habang naglalakad ay naglagay ako ng langis na sinabi ni Apo Gayom na huwag kong kalimutan. Nalagay sa sentido ko, sa batok at sa mga parte ng katawan ko na may pulso. Nagtaka naman ako ng pagdating namin sa daungan ng bangka. Lumalayo sa akin ang isa sa mga naghihintay doon ng mga dadaong na mangingisda. Nakita ko rin ang matalim na mga pagtitig nito na para bang gusto akong saktan. Pero hindi ko na lamang pinansin yon. Tuloy-tuloy ako sa pagsunod kay Mang Abel hanggang sa narating na namin ang aming bangka. Nang gabing yon ay hindi nakasama ang 2 pa naming kasama noon. Hinango din kasi ng mga ito ang kanilang inumang na mga lambat kaya tanging kami na lamang ni Mang Abel ang pumalaot. Ganun pa rin ang aming ginawa. Naglatag muna kami ng lambat bago kami pumagitna para maglaglag ng palangri at mamusit. Hindi naman kami binigo dahil maganda ang aming huli ng mga oras na yon. Nakarami kami sa loob ng 3 oras lang. Na siya namang pagkakataon para hilahin na namin ang aming palangre. Hindi man ganun kadami ang aming nahuli sa palangring yon pero medyo may kalaykayan naman ang mga ito. Kaya ayos na ayos din. Saglit pa kaming namusit bago kami tuluyang umuwi. Pagdating sa daungan ay naroon na ang suki ng Mang Abel kaya kumuha na lamang kami ng aming maiulam na pusit. Bago niya yon pinatimbang. At ang ilang pirasong may kalakihang isda naman ay binenta na lahat ni Mang Abel. At habang hinihintay siyang matapos ay dinala ko na muna ang aming maiuulam sa bahay at muli na ring bumalik sa baybayin. Pagbalik ko ay wala na si Mang Abel. Naghatid na rin ng maiuulam ng kanyang pamilya. Kaya hinintay ko na lamang ito. Sa unahan ng aming bangka ay nakita ko ang mga nag-uumpukang mga tao. Ngunit dahil medyo madilim, dahil masyado pang maaga, ay hindi ko na aninag kung ano ang kanilang pinagkakaguluhan. Hanggang sa bumalik na si Mang Abel.
Nakuryoso ito sa kung ano ang nangyari. Iyaya ko nitong lumapit na rin kami. Pagdating doon ay nakita namin ang isang bangkay na nakahandusay sa buhanginan. Nilalangaw na ito. Wakwak ang tiyan at nang tingnan namin ang muka, ganun na lamang ang pagkagulat namin nang makita naming si Mang Maning ang nakahandusay at isa ng malamig na bangkay. Halos hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. Kahapon lang, inutusan pa ito ni Apo na maghakot ng mga kawayan para sa gagawing kubo namin. Kaya maging si Mang Abel ay hindi makapaniwala sa sinapit nito. Ayon sa ibang tao na palaging nasa baybayin, sumama ito kagabi sa kaibigan niya para pumunta sa kabilang isla. Lasing na mga ito at hindi na napigilan pa ng kanyang asawa. Baka si mag-amok na naman ito, mahirap na. At ngayon, ito na ang kinahinat na ni Maning. Maya-maya ay dumating si Apo Gayom kaya tumabi ang mga tao para magbigay daan sa pinakarespetadong matanda sa lugar. Nagmano ako sa matanda. Hinawakan naman ako nito sa ulo at ginulo-gulo ang buhok ko noon. Saglit akong kinamusta na siyang pinagtaka ng ibang mangisda kung bakit kilala ako ng matanda noon. Tiningnan ni Apo Gayom ang nangyari sa bangkay at sinabi nito na tila ba pinagplanuhan ng nilalang kung paano biktimahin si Maning. Ayon kay Apo Gayom, kagaya ni tatay, ay tinuruan niya rin ang mga buhay na kataga si Maning para magawa nitong maipagtanggol ang kanyang sarili at pamilya sa oras ng panganib. Pero sa ganitong pagkakataon ay alam niyang pinagplanuhan ng nilalang si Maning, kaya hindi nito nagawang maipagtanggol ang kanyang sarili, kagaya ng nangyari kay tatay noon. Gusto ko pa sanang makipagkwentuhan kay Apo, pero kailangan na naming hanguin ng lambat na inilatag namin kagabi. Nagpaalam na muna ako. Pumayag naman ito at sinabi nito na magkikita na lamang kami mamaya sa bahay. Naglakad na kami ni Mang Abel papunta sa lugar na nilatagan namin ng lambat. Sa may hindi kalayuan, nakatanaw ako ng isang lalaki na siyang itinuro ko naman kay Mang Abel. Nakita ko kasing nakamasid ito sa may direksyon kung nasaan maraming tao na nag-uumpukan para matingnan ang katawan ni Mang Maning noon. Itinuro ko ito kay Mang Abel na siyang kaagad niya ring tiningnan. Pero mabilis na tumalikod ang tao at dali-daling naglakad noon. Hindi na lamang namin ito pinansin pa. Naging abala naman kami sa pagtanggal ng mga isda na nahuli sa lambat. Hanggang sa natapos na kami at muli ay binibigyan ako ni Mang Abel ng isda at ng pera na hati ko sa aming kinita kagabi. At dahil marami-rami ang isda na binigay niya sa akin, nagbawas ako doon para ulam namin para sa 2 araw. At ang iba ay ibinenta ko rin. Nag-iipon kasi ako ng pera para sa pinaplano kong lambat. Habang pauwi sa bahay ay nakita kong lalaki sa daan. Lalapitan sana ako nito. Doon ko naramdaman ang pag-init ng suot-suot kong kwintas noon. Naisipan kong ilabas ito sa damit ko. Nakita ko ang pagkulo ng langis na laman ng kwintas na yon. Dali-dali kong pinahid ang langis at tinaplos sa bato ko sa noo at sa pulso. Doon ko nakitang umatras yung lalaki. Hindi na ito natuloy sa pagpunta sa akin. Pagdating ko sa bahay ay nakita ko naman na may gumagawa na doon. Sa tabi lamang ng aming barong-barong. Kaagad naman akong pumasok sa barong-barong at naabutan ko doon si Apo Gayom at ang 2 kong kapatid noon. Ipinagtimpla ko ni Arcelia ng kape at naghanda na kami para kumain ng agahan kasama si Apo Gayom noon. Habang kumakain ay tinanong ko ang 2 kong kapatid kung nakatulog ba sila ng maayos kagabi. Tumango naman ang mga ito. Ang sabi pa nila ay naging komportable sila dahil sa binigay ni Apo Gayom na proteksyon. Kaya kumpiyansya sila na walang pwedeng pumasok sa bahay para saktan sila noon. Nagpasalamat naman ako kay Apo dahil sa unang pagkakataon ay nakatulog ang mga kapatid ko ng maayos sa bahay. At mas lalo pa akong natuwa nang ginagawa na ng aming kapatid ang munti naming tahanan.
Gawa lamang yun sa kawayan pero maayos ang pagkakagawa. Hindi kami matatakot na matulog ng mahimbing. Lalo na at yero ang bubong nito. At lahat ng ito ay utang na loob namin kay Apo Gayom. Kahit pa man purong kawayan yon, ay alam ko naman na matibay ang pagkakagawa. Mabilis na lumipas ang mga oras. Dahil sa madami ang gumagawa ay mabilis lang din na natapos ang aming bahay. Lalo na at wala namang sahig. Ayaw namin na may sahig. Lupa lamang ito at naglagay lamang kami ng papag na gawa sa kawayan. May 2 silid ang aming bahay. Ang isang silid ay sa amin ni Winston. Ang isa ay para kay Arcelia. 10 taon na kasi ito kaya dapat ay meron na siyang silid na kung saan hindi siya maiilang matulog. Dahil babae at hindi maganda na tatabi pa rin siya sa amin ni Winston. May maliit na sala kung saan narito na rin ang aming kainan. May maliit na kusina kung saan ligtas kami habang naghuhugas at nagluluto. At ang palikuran na siyempre nakapwesto sa labas ng bahay. Pero hindi naman ito malayo. Paglabas mo ng pinto ng kusina ay siya ring pintuan ng palikuran na siyang nagustuhan ni Arcelia. Habang tuwang-tuwa sa panonood sa mga gumagawa sa aming kubo noon. May dumating na tao. Sa una ay malumanay at maayos makitungo sa aming magkapatid. Kaagad kong nakilala ang boses na yon. Boses yun ng asawa ng aming tiyahin. Tinatawag ako nito at ang 2 ko pang kapatid noon. Paglabas ko ay naroroon ang aming tiyahin at ang kanyang asawa. Malumanay kaming kinausap nito na bumalik na sa kanila pero ang mga mata nito ay tila ba sasabog na sa galit. Ang asawa nito ay tahimik lang habang nanonood sa mga taong gumagawa ng aming kubo. Nang bigla itong umisi habang lumilingon sa aming 3. Ito na ba yung ginamitan niyo ng pera na ninakaw niyo sa tiyahin niyo? Malumanay na wika nito. Pero ang mga mata nito ay naniningkit na akala mo totoo ang sinasabi niya. Ang ikinagalit ko pa ay mas nilakasan pa nitong boses niya habang nagsasabi na ninakawan namin sila mag-asawa bago lumayo at nagtago. Hindi pa kayo nagtago sa malayong lugar. Bumalik pa kayo dito sa lugar ng inutil niyong ama. Doon ay nakita ko ang talim sa mga mata ni Apo Gayom. Pinagsak nito ang kanyang tungkod na siyang nagpayanig sa lupa noon. Kayong lapastangan na mag-asawa. Pagkatapos niyong maltratuhin ng 3 batang ito, ngayon naman ay pinagbibintangan ninyo. Alam niyo ba ang pinapasok ninyo? May diin sa sabi ni Apo Gayom na maging ang mga gumagawa ng aming kubo ay napahinto sa paggawa. Saglit na natigilan ang aming tiyahin. Pero muli itong nagsalita at pinipilit nito na sa kanya kami iniwan ng aming ina. Kaya kailangan naming sumama. Dahil malapit na umanong uuwi ang aming ina noon na siyang hindi naman namin pinayagan na magkapatid. Sumagot ako sa kanya na kung gusto kaming uwian ng aming ina, ay uuwi ito sa kung saan kami nakatira. Dahil doon ay nagalit ang aming tiyuin at nilapitan ako. Balak hawakan ng kwelyo ng aking damit. Pero ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang bigla itong tumilapon palayo. Nakita ko si Apo Gayom na isang kamay lamang nito ang ginamit niya sa pagtulak sa tiyuhin namin na yon. Sinabihan niya pa ito na subukan niya pa kaming lapitan at makikita ni nito ang kanyang hinahanap. Pinahinto ni Apo Gayom ang mga gumagawa ng aming kubo. Sinabihan niya silang kinabukasan na yun tapusin pa. Kaagad naman na sumunod ang mga gumagawa. Umuwi na muna mga ito. Kaming 3 naman ay natulala sa ginawa ni Apo. Sinabihan kami nitong pumasok na muna sa barong-barong. Sinunod namin yon. Umalis naman ang tiyahin namin kasama ang kanyang asawa. Pero sinabi nitong babalik silang mag-asawa mamayang gabi at humanda kami kung kaya naming harapin ang kanilang dala. Tumango naman si Apo Gayom sa sinabi nito. Samantalang kaming 3 naman ay naguguluhan sa kung anong gustong iparating ng aming tiyahin. Sinabihan naman kami ni Apo Gayom na huwag kaming mag-alala dahil hindi niya kami iiwan.
mananatili siya sa barong-barong naming buong gabi. Nang sinabi niya yon, ay doon lamang kami napalagay. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa gumabi na. Hindi ako sumama kay Mang Abel na mangisda. Kasama naman ito ng dalawa naming kasamaan kaya alam ko magiging maayos ang kalagayan niya. Nang medyo lumalalim ng gabi ay may narinig kaming paghuni. Kasunod nito ay ang pagtawag ng aming tiyahin. Pero hindi kami pinalabas ni Apo Gayom. Siya ang lumabas. Narinig na lamang namin ang mga pagsasagutan nila. Sumilip kami sa butas ng dingding ng aming barong-barong. Doon namin nakita ang isang malaking kalabaw na may mapulang mga mata. Samantalang ang aming tiyo at tiya ay tila ba kinakausap ang kalabaw na naging sanhi para lapitan nito si Apo Gayom, na noon ay nakalugay ng mahaba nitong puting buhok. Mahina nitong binagsak ang tungkod niya sa lupa. Pagkatapos ay inangat niya yon. Habang nakaangat ang isa niyang kamay ay tila ba dinadasala nito ang kalabaw. Nilalabanan ito ng aking tiyahin pero wala siyang laban sa mga binibitawang kataga ni Apo Gayom. Hanggang sa nanghina na lamang ito. Ang tiyuhin ko naman ay tila ba basang sisiw habang nilalapitan ng nakahandusay niyang asawa. Tinapos ni Apo Gayom ang kanyang orasyon at hinayaan niya makabangon si tiya. Pero ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang sinuwag siya ng mismong kasama nilang kalabaw. Maging ang kanyang asawa ay wala na itong nagawa pa. Sinuwag silang dalawa ng kalabaw papunta sa dagat noon. Habang lumalayo ay sinusundan naman sila ni Apo Gayom hanggang sa tuluyan na ang mga itong lumayo sa lugar. Wala na kaming narinig na ingay hanggang sa tinatawag na kami ni Apo noon. Kagad kong binuksan ang pinto at gano'n na lamang ang tuwa ko nang sinabi ng matanda na wala na sina tiya. Umalis na ang mga ito sa lugar. Nang hinanap namin ng kalabaw ay sinabi ni Apo na wala na rin ito. Hindi na rin niya idinitalye pa kung ano ang nangyari. Basta't ang sinabi na lamang niya, wala na ang nilalang sa lugar at hindi na ito babalik kahit kailan. Dahil sa sinabi nito ay nawala ang takot namin. Kinabukasan, tinapos na ng mga gumagawa ng aming bahay ang dapat tapusin. Si Apo Gayom ay dinala ako sa kanyang kubo. Maayos at maliwalas ng lugar na masasabi kong naaalagaan talaga ng maayos ang kubong yon. Ibinigay nito sa akin ng lambat na ayon sa kanya. Lambat yun ng aking ama. Pagkatapos ay ibinigay sa akin ni Apo Gayom ang kasagwan nun. Doon ko nalaman na si tatay ang nagmamay-ari ng lambat at ng bangka at ngayon ay binibigay na ito sa akin ni Apo Gayom. Hindi ko na rin nakita pang lalaki na nagpapakita sa amin. Ayon kay Apo Gayom, marahil ayun na ang kalabaw na kasama ng aking tiyahin at tiyuhin nang sumugod ng gabing yon.